Hi guys! Welcome back again sa panibagong araw ng buhay ko. Ngayong araw nga ay medyo busy ang person ngayon kasi nga katatapos lang ng long weekend at kararating lang ng mga amo ko galing sa kanilang travel. Kaya naman maaga akong gumising ng araw na yan at agad-agad kong inumpisahan ang aking mga gagawin ngayong araw. Una kong ang ginawa pagkatapos kong ihanda ang aking sarili, nilinis ko muna ang kanilang mga sapatos. Kasi ba naman, nag-travel sila at ang suot nilang mga sapatos ay mga kulay puti. At nung bumalik sila ay sos talaga namang yung puti ay naging putim na. Yung mga oras na yan ay nakapasok na ang aking mga amo sa kanilang mga trabaho. Pero yung alaga ko wala pa rin siyang pasok sa school kaya natutulog pa siya. Kaya habang natutulog siya, nilinis ko na rin ang aming sala. Nagligpit-ligpit ako, nagwalis ng sahig, syempre nagpunas-punas din. At pagkatapos nun, magmamap na nga sana ako ng sahig. Ang mapansin ko na alas 9 na pala. Alas 9 na isingin ko muna yung alaga ko kasi may lesson siya ng alas 10. So, tara. Isingin natin siya. Gising na siya. Prepare naman ako ng almusal namin. Dahil nga tapos na ang mga holidays, balik na naman kami sa normal na activity namin sa araw-araw. Wala pa rin siyang pasok sa school, pero yung mga special lesson niya, back to normal na. Kaya naman dali-dali na ako nagluto ng almusal at medyo may kabagalan nga rin talagang kumain ang alaga ko. Nagluto lang ako ng fried egg, syempre hindi yan mawawala sa breakfast namin at pinainit ko lang ang kanyang milk at pagkatapos noon, syempre kailangan nating linisin ang ating kalan. Pagkatapos ko ngang isalin ang kanyang milk, nilagyan ko lang siya ng ilang drops ng honey. Pagkatapos, syempre kailangan halu-haluin lang natin para matunaw. Pwede na ang kanyang breakfast, kaya naman hinihanda ko naman ang aking kape. At kung makikita nyo, bakit ako nakatayo dyan at pauli-uli, nilagay ko kasi sa microwave yung kape ko para mas lalo siyang mainit. Umpisa na nga kaming kumain dyan at nako, sabi ko sa kanya, bilisan niyang kumain at malilit na talaga kami. Naghuhugas na nga ako at siya, nako, sige pa rin ang kain. Kaya kung mapapansin nyo, ilang beses kong tinanong sa kanya kung finish na siya. Kasi kung hindi ko siya tatanungin ng paulit-ulit, nako sigurado hindi yan magmamadali. And finally, naihatid ko na yung alaga ko sa kanyang lesson. At pagkatapos noon, umuwi naman ako sa bahay. At ayan nga, pagka-uwi ko, sa halip na tapusin ko yung aking mga trabaho, inabala naman ako nitong aking kapatid na masyadong marites din. Kaya naman, nagmaritesan muna kami. At dahil nga inuna ko ang magmarites, kailangan ko nang madaliin itong mga trabahong ito dahil mag-11:30 na at kailangan kong sunduin yung alaga ko. Medyo madami-dami pa naman yan. At yan ay mga labahan nila galing sa kanilang bakasyon. Usually talaga, pag nagbabakasyon sila, sila ang naglalaban ng kanilang mga labahan. Kaya lang, gabi na sila dumating, kaya hindi na nila nalabhan. Pagkatapos ko nga magsampay, sinunod ko naman itong kwarto nila. Late na nga kasi gumising yung alaga ko, kaya naman bago kami umalis, hindi ko pa ito nalinis. Siguro nagtataka kayo bakit dalawa yung bed sa room na yan. Sama-sama kasi silang tatlong natutulog dyan. Yung maliit na bed, yan yung para sa alaga ko. Hindi naman mahirap linisin ang room nila, hindi naman sila masyadong makalat matulog. Tinidy up ko lang ang bed nila, tinupi ko yung mga kumot, binuksan ko yung bintana, at syempre tinupi ko yung mga damit na nakakalat sa kama. Inayos ko na rin yung mga damit sa kanilang mga cabinets. At sabi ko nga sa inyo, pagdating nila sigurado ang cabinet na yan ay para na namang hinalukay. Pagkatapos kong maligpit ang kanilang mga damit, syempre kailangang luwalisan ko rin. At pagkatapos ko nga maglinis, inihanda ko naman yung prutas para sa alaga ko. Nag-prepare lang ako ng strawberry para sa kanya. Pag uwi namin mamaya, may kakainin siya bago kami mag-lunch. Sobrang paborito niya yung strawberry na yan. Kaya naman sigurado ako, yung isang bowl na yan, kulang pa yan sa kanya. At ayan nga, inagawan pa. Sarap na strawberry. Para sa alaga ko to. Pagkatapos kong maihanda lahat, nilinis ko lang ang dapat linisin. Minom lang ako ng tubig at kailangan ko na ring umalis. Mag-11:30 na. 11:18. Medyo malayo-layo pa yung lesson ng alaga ko. Maglalakad pa ako ng siguro mga 10 minutes. So, kailangan ko na umalis para sunduin naman siya. Pagkasundo ko sa kanya, uwi lang kami dito kasi wala naman siyang pasok ngayon. And that's it for today, guys. Salamat sa inyong panonood. Bye!